Amen po ba? Pinagpala po bang bawat isa sa atin? Yung mga nandito, thank you Lord, no? Kasi iningatan tayo ng Diyos na makarating ng maayos at ligtas. And gayon din sa ating nasa live, please thumbs up po tayo o give a heart sa ating live and share natin yung ang ating link ngayon sa iba nating kapatid. Kasi yung iba talaga hindi nakakalabas due the situation ngayon. Dahil meron po tayong signal number 1. Diba? So dapat pagka ganun, dapat meron pala ding may signal number din yung pagmamahal natin kay Lord, no? Para na-detect natin gaano kalakas. Kaya sa oras ito mga kapatid, bago tayo magsimula, we need to pray to God and guidance ng Holy Spirit na sa lahat ng gagawin natin ngayon, hindi lang ito matapos tong araw na ito na basta natapos lang. Kundi nagdumaan tong gawain na ito sa buhay natin, narinig natin yung salita ng Panginoon simula kanina hanggang ngayon, na mayroong na-input sa buhay ng bawat sa atin, na yung nakilala natin si Jesus sa buhay natin. Kasi ang daming nangyayari. Ang dami talagang kasinungalingang umiikot sa mundong ito. 'Di ba? Kaya nga sa oras ito, si Jesus lang ang totoo. Kaya dapat sa oras ng buhay natin ngayon, dapat ang Panginoong Hesus makapasok sa buhay natin. Kasi siya lang yung totoo at siya lang magbibigay ng katotohanan. So let's pray. Ama naming nasa langit, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo sa aming Panginoon for the whole week, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na ibinigay niyo po sa aming Panginoong Hesus na kung saan, Panginoon, nilakaran po namin, Lord God. Napakabuti niyo, Panginoon. Pinaranas niyo sa buhay namin ang kabutihan niyo, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, na hindi namin maintindihan ang mga nangyari. Pero, Lord God, gumagawa ka ng paraan, Panginoong Hesus, sa buhay namin, Lord God. Lord, sa oras nito, we pray na gawin nyo lang akong instrumento, Panginoong Hesus. Ikaw, Lord God, ang maitaas sa oras na ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoong Hesus. Naniniwala ko, Panginoon, na kung saan yung misahing maririnig namin ngayon, Panginoong Hesus, ay nanamnamin namin ito at pangahawakan, Lord God. Maraming salamat at let the Holy Spirit ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Ito pong aming samodalangin Ama sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Kaya Lord, sa oras ito, in Jesus' name, amen. Sa oras ito mga kapatid, napakabuti ng Diyos kasi alam nyo, bibihira lang to mangyari sa buhay natin. Alam nyo, sa oras na ito, di ba napakatagal, minsan pag nasa bahay ka, parang ang tagal ng oras. Diba? Minsan may matagal yung oras, may mabilis yung oras. Pag matagal yung oras, ibig sabihin may hinahantay ka. Ang tagal naman. Sabi darating na daw siya. Darating na yung order ko, ba't ang tagal? Pero may mga times na ang bilis ng oras. Madyo mo, nag-scroll ka lang. Maya-maya, tanghalian na. Diba? Kaya minsan di mo maintindihan kung gaano kabilis yung oras eh. Ang tanong, gaano din tayo nagbababad sa salita ng Panginoon? Sa oras ito mga kapatid, minsan yung kasama natin nandiyan pa. Minsan wala na. Kaya ako pag pumunta ako sa mga cell group ko, sabi ko sa kanila, salamat kay Lord kasi nagkatagpo-tagpo tayo. Pero hindi ko alam kung next week magkakita-kitaan pa tayo. Kasi hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoong Hesus. Mayroong kunin sa atin ni Lord, mayroong ipadala sa ibang bansa, hindi natin alam. Kaya dapat habang nandito tayo, habang may ginagawa tayo, habang nasa gawain tayo ng Panginoong Hesus, sulitin natin yung gawain na ito. Kasi hindi natin alam kung ma-experience pa natin ito. Kaya sabi ko sa nila, mga kapatid, take the moment, i-grab natin yung moment na to na makilala natin si Lord. Kasi wala na, hindi ko alam kung ano mangyari sa next na oras natin eh. Kaya sabi ko sa nila, yung katulad nga sabi ko sa nila, katulad ng kapaan natin, yung sa kong sinesel group, wala pa isang taon. No, wala pa isang taon na sinesel group namin. Alam mo, lagi ko sinasabi sa nila na i-take yung this moment. Maya-maya po, nandun na siya sa Taiwan. Bukas na po yung lipad niya. Sabi ko, grabe. Napakabilis ng panahon. Imagine mo, kasama mo lang sa cell group. Mga pinagpipray mo lang na matupad ng Panginoon yung mga pinapangarap niya sa buhay. Wala pa isang buwan. Nasa na siya? Papunta na siya ngayon sa Taiwan. Kaya nga, yun yung lagi ko sinasabi sa nila, take the moment. Kaya sa oras ito mga kapatid, Sunday, it's not a Sunday lang. Dapat Sunday celebration to God. Kasi alam niyo po, kapag hindi mo maramdaman na parang Sunday lang ito, darating po tayo sa isang linggo na kung saan, parang hindi ka nag-celebrate. Kaya po Sunday celebration it's all about to celebrate the goodness of God.
and the promise of God. Kumbaga, narito tayo sa church, sumasamba tayo sa online, sumasamba tayo sa church dito, no? To give thanks to the Lord. And after to give thanks to the Lord, makakakuha na naman tayo ng panibagong pangako ng Panginoong Hesus. At sa oras na tayo nakatanggap ng pangako ng Panginoong Hesus, nilakaran ba natin, pinagkatiwalaan ba natin yung salitang narinig natin sa Panginoon? Kasi sa oras ito mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about walking in His favor. No? Walk in His favor. Alam niyo po sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid, isa sa pinakaninanais ng bawat isa sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Hesus is yung pabor ng Diyos. Alam niyo po, yung pabor kasi ng Diyos katulad po nito. Kunya, nag-a-apply tayo. Alam niyo po, pag mayroon kang pabor ng Panginoong Hesus, kahit isa lang yung applyan mo, kahit isa lang yan, pero nag-declare ka at nasa iyo yung pabor ng Panginoong Hesus, very smooth po yan mga kapatid. No? Kahit walang makakapigil dyan. Kasi nasa pabor ka ng Panginoong Hesus eh. Alam mo kahit na cheche-bureche lang sabihin mo dyan, kahit hindi masyado, kahit hindi nila maintindihan yung mga sinasabi mo, pero nasa favor ka ni Lord, maniwala ka kapatid, tanggap ka doon. Kasi ako, na-experience ko talaga yan. Yung pabor talaga ng Panginoon sa buhay ko. Every time na nag-a-apply talaga ako kay Lord, yung wala pa kasi ako sa Panginoong Hesus, ganito kasi yung mindset ko eh. Kasi nga, hindi ko kasi alam yung pabor. Wala akong alam sa favor ng Diyos. Kung kumbaga, dati hindi pa nakilala sa Panginoon, wala akong alam sa ganang favor na baka hindi ako tanggapin dyan. Alam nyo, hindi pa ako nag-a-apply, hindi na ako matatanggap sa trabaho. Kasi nasa isip ko, baka hindi ko kayanin yung interview, hindi ko kayanin yung exam. Kaya nung nag-apply ako, bagsak talaga ako. Ang dami kong in-applyan na trabaho pero hindi talaga ako nakapasok. Sayang. Parang nag-breakdown. Parang nag-ano yung system natin. Nag-iba-iba yung kuryente. So, alam niyo po sa panahon na yon na meron naman akong lakas ng loob. Pumasok ako sa company, nag-apply ako. Pero alam niyo po, kahit meron kang lakas ng loob, pero yung mindset mo, negative. Kahit positive yung katawan mo, pero yung mindset mo, negative din po ang magiging result niyan. Kahit gawin po natin yan, kahit po sa math, no? Kung negative times positive, negative pa din. Kasi nga, bakit? Siguro positive yung katawan natin na pumunta doon. Pero yung mindset natin, negative, mga kapatid, ang sasabihin natin, puro negative. Kaya alam nyo, yung wala pa ako sa Panginoong Hesus, kahit nagmamakaawa ko noon, hindi talaga matanggap eh. Kasi nasa isip ko, baka hindi kasi ako tanggapin. Kaya yun laging nasa isip ko noon, hindi ko kalain, yung ginagawa ko pala, yung pagsasalita ko, yung kilos ko, hindi talaga katanggap-tanggap. Kasi alam nyo mga kapatid, kapag katanggap-tanggap ka talaga, may kita na kagad ng mga ano yan. May kita na kagad yan ng mga mag-hire sa'yo. Kasi bakit? Very proud ka. Pero pag hindi ka proud, wala kang confident, alam na, bagsak na to. Diba? Kaya sa oras ito mga kapatid, nung nakilala ko sa Panginoong Diyos, napakabuti po ng Panginoon. Kasi, nung nakilala ko siya, nagkaroon talaga ako ng lakas ng loob. Sabi ko, Lord, yung iba nga binibigay nyo ng pabor. Ako naman, Lord, para nasa sa akin yung pabor. At yung nakita ko po yung pabor ng Panginoong Hesus, na kahit, alam nyo mga kapatid, na kahit minsan, hindi mo napansinin, hindi mo na inahabol yung trabaho. Pag nasa pabor ka ng Panginoong Hesus, yung pabor talaga ni Lord, ang habol talaga sa iyo. Mamagnetin ka talaga ng pagpapala ng Panginoong Hesus. Kasi nasa atin yung pabor ng Diyos eh. At napakahirap nitong kunin. Bakit? At napakahirap nitong kunin. Una, ang hirap lumapit kay Lord, kaya mahirap talagang kunin yung pabor ng Panginoong Hesus. Kasi ito mga kapatid kung malapit ang madali lang lumapit kay Lord, sigurado mga kapatid, bata pa lang ako lumapit na ako kay Lord. Kung madali talaga lumapit kay Lord pero dahil yung katawan natin punong-puno ng kasalanan, punong-puno na hindi pagkakilala sa Diyos, ang hirap lumapit kay Lord. Kaya ang pabor ng Panginoon, ang hirap talagang kunin. Kasi kung doon pa lang sa paglapit natin kay Lord, hirap na tayo.
Kapatid, sinasabi ko sa inyo, napakahirap makuha ng pabor ng Diyos. Siguro nakita natin yung iba, bakit yung iba mga mayaman? Bakit yung iba magaganda buhay? Mga kapatid, pinahintulutan lang ng Diyos yan, gumanda ang kanilang buhay. Alam niyo, sinasabi ko nga sa inyo, yung ulan, hindi naman niya pinapaulan ni Lord sa mga mababait. Hindi lang pinapaulan ni Lord sa mga magagalang, sa mga mabubuti. Ang ulan ng Panginoong Hesus, yung mga ulan na yan nararanasan natin, yung araw, yung hangin, pinaparana siya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mabait ka man o hindi, pero pinaparanas ng Panginoong Hesus. Kasi awkward naman. Kunwari doon, tayo init na init. Tapos makita mo sa kabilang bahay, umuulan. Tayo, halos masunog na tayo sa bahay. Tapos may kita mo yung kapitbahay mo, inuulan siya ng ulan, lumalamig yung bahay niya. Parang na ang awkward naman yata. No? Diba may parte-parte ng ulan? Grabe naman, parang unfair naman yata tayo. Pero alam niyo mga kapatid, pinapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi may gawin ka man o wala, ang kabutihan ng Diyos ay pinaparanas niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras ito mga kapatid, kailangan makuha natin yung pabor ng Panginoon. Kailangan maranasan ng bawat isa sa atin yung pabor ng Panginoong Hesus. Kaya yung title natin ngayon mga kapatid, Walk in His Favor. Kasi maraming kapatid natin sa Panginoong Hesus na akala natin minsan lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoong Hesus pero wala yung pabor ni Lord. Alam niyo, pag wala yung pabor ng Lord, wala yung pabor ng Panginoong Hesus, mapapagod tayo. Sure po yan. Mapapagod tayong sumunod sa Panginoong Hesus, mapapagod tayong manalangin, mapapagod tayong magbasa ng salita ni Lord. Kasi walang enjoyment eh. Kasi yung pabor ng Panginoong Hesus, pag naranasan ng bawat isa sa atin yan, nagagalak tayo. Kasi nakita natin, grabe Lord, kung hindi dahil sa iyo, Panginoong Hesus, hindi ko ito mararanasan. Kaso nga lang, pag nakikita kasi minsan minsan nakikita natin, mga kapatid, yung problema, kala natin minsan, walang ginagawa ang Diyos. Alam niyo po, in my own life, sa buhay namin mag-asawa, napakabuti po ng Panginoong Hesus. Nung magte-testimony na po kami kasi si Lord, tawag dito, paano ko ba ma-explain? Lagi kanyang pakikiligin talaga. Napakabuti niya talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa amin po mag-asawa, na kami ay nagsimulang tiwala sa Panginoong Hesus. Simulang tinignan namin ang sumunod sa Kanya. Talagang naranasan namin yung pagpapala talaga ng Panginoong Hesus right now. Diba? Sabi ko nga sa inyo, nakakilala nga lang ako. Pinagpala na ako ng Panginoong Hesus eh. Pero si Lord, hindi, pagka gusto mo siya makilala, hindi lang yung parang pagkakilala sa Kanya yung yung mangyayari sa iyo eh. Habang kumikilala ka pala sa Panginoong Hesus, yung mga pagpapala, mamagneting ka talaga. And I'm so blessed kasi ito, last week, yung nakaraan, nangaral kami, nabigay tayo ng word dito na nanginginig pa ako nung panahon na yon dahil hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera ni Seni, ng asawa ko. Hindi ko talaga alam. Kasi wala lahat sa amin eh. Ultimo water, mineral water, wala. Kasi yung poso namin, lasang kalawang. Baka mamaya, mapa-hospital pa. Pag yun talaga ininom namin, wala kaming bigas. Grabe. 2 yung argas namin. 2 na nga, wala pang laman. Grabe, 2 yung tangke. Walang laman. Ngayon na-develop yung butane. Yung kalan na parang pang sangyup. Mga kapatid, 25 pesos lang yan. Walang laman. Sabi ko, grabe Lord, napakabuti nyo talaga. Ama, buti nga na kami magkahoy eh. Pero hindi taga pinahintulutan ng Diyos. Kasi hindi kami nakain sa bahay. Kasi nahayo kami. So, habang nahayo kami, yung mga taong nagpapakain sa amin. Talaga, the same time mga kapatid, nagtatrabaho kami ni Seni, malayo yung trabaho namin. Yung gas namin sa motor, 30 pesos kada araw. Mga kapatid, napakalayo po ng naik. Mula doon sa bahay namin, hatid ko si Seni, babalik ako sa bahay, susunduin ko si Seni, babalik kami sa bahay. Imagine nyo, kung 4 na beses akong pabalik-balik, within 30 pesos na gas ng aming motor. Grabe talaga, tinitipid-tipid talaga. Pero miracle will happen. No?
Kasi hindi namin nakalain na yung 30 pesos na yung kaya pala hatid sundo sa trabaho ni Seni, sa mga pinupuntahan namin. Kaya sabi ko, Lord, hindi dahil hindi dahil matipid yung motor namin, hindi dahil mabagal kami, dahil nagkikreate ka ng miracle. Sabi ko, napakabuti niyo, Panginoong Hesus. At that Sunday morning, we pray to God, Lord, wala na talaga. Sabi ko, wala na talaga, Lord. Hindi namin alam kung saan talaga kami kukuha, pero we believe in you, God. We believe in Jesus. Panginoon, hindi maaapektuhan yung pagsamba namin. Habang nangyayari sa buhay namin ito, habang nawawalan kami, Lord, magpupuri kami sa inyo. Kaya nung grabe yung pinagdadaanan namin, walang-wala talaga kami. Mapapaluhod ka talaga sa harapan ng Panginoon. Kasi meron kaming Sunday morning na pray na sinasabing don't watch. Talagang, Lord, wala talaga. Gumawa ka talaga ng himala, Panginoon. Alam niyo po, pag uwi ko po, and chinek ko po yung cellphone ko, upon checking ng cellphone ko talaga, habang naliligo si Seni, napasigaw talaga ako. Sabi ko, Lord, grabe ka. Sabi ko, Seni, grabe si Lord, may ginawa na naman. Grabe, sabi ko, Panginoong Isus, hindi ka talaga nagkukulang. And I'm so blessed kasi yung pangangailangan mo, higit pa ang ibibigay ng Diyos. Amen po ba? At ang matindi nito, mga kapatid, hindi lang yun nangyari ng isang beses. Nangyari na naman siya nitong linggo. Sabi ko, Lord, hindi ako nag-iisip kasi meron akong ihiraman. Kasi alam naman nila na pag may pera naman ako is, tawag dito? Pag may pera naman ako is, nagbabayad na naman talaga ako. And Monday, alam na namin na magbabayad lang kami sa laptop. Kasi yung laptop po kasi namin, talagang inutang lang talaga namin siya dahil sa wala talaga kaming budget sa gagamitin ni Seni. At ko naman alam na yung paghihiram namin ng pera ay pagkano namin ng laptop is magagamit ko rin siya right now. Kasi ang laptop na yung para lang talaga kay Seni kasi Seni kasi teacher so kailangan niya talaga ng computer. So di ko kalain na yung panghihiram namin na yon, siya yung gagamitin namin na ngayon sa pagtatrabaho talaga. Kaya ang Lord napakabuti. Monday pa lang wala na kaming pera. Tuesday, nagano na kami ni Seni, paano kaya ito? Kasi pag hindi namin siya nabayaran ng Wednesday, ang Diyos ay ang yung utang namin magi-increase siya, magkakaroon siya ng interest. So kailangan namin talaga maghanap. And glory to God kasi yung taong pupuntahan ko na yung isang taon natin kapatid natin pupuntahan, sabi ko, Lord, thank you so much. Kasi nung pinuntahan ko yung taong yun, hindi pa ako nanghihiram. Nagsabi na, walang laman yung Gcash niya. Sabi ko, oh Lord, sabi ko, napakabuti niyo, Panginoon. Kasi yung ihiraman ko, walang pera. Sabi ko, paano to? Siya pa naman yung ine-expect ko. So sabi ko, yung isa pa, mayroon pa akong hiramang isa. And glory to God, wala pa rin. Sabi ko, Lord, paano kaya ito? And pag-uwi ko ng bahay, may natanggap akong chat from the company, yung before na company ko sa Yasaki. Sabi ko, grabe, may yung tropa ko dito sa company kasi nakiki-update ako sa kanya about my last pay sa company ko. Sabi ko, kuya, paano nga po kuya? Pa-update na nito kuya kasi hindi pa po dumadating sa akin yung last pay ko. So yun ang in-expect ko na pambabayad namin sa laptop. Alam niyo po, glory to God po talaga, nag-chat po talaga sa akin yung kapatid natin do sa Yasaki. And sabi niya sa akin, bro, yung natanggap mo, yun na yun. Sabi ko, ha? Ano tanggap ko? Sabi ko, 300 pesos lang natanggap ko, ma. Sabi ko, yun na yung sahod ko. Yun na yung last pay ko. Sabi niya, oo, kasi yung utang mo, yung loan mo before, binawas na doon. So, ang natira na lang sa'yo, 300. Sabi ko, Lord, Tuesday na, Lord. Tapos yung ine-expect ko pa, hindi darating, Lord, wala na, ubos na. Kaya sabi ko, Panginoon, paano to, Lord?
In the same time, kailangan pa ng ating pastor magpadala kay Jai. At nakikiusap si Pas na kailangan makapagpadala ako kay Jai kasi walang pera si Jai. So sa amin niya inano na babayaran naman. Pinapahanap ako ni Pas na masisendan ng GCash. Hindi alam ni Pas, walang-wala din kami. Grabe. Kasi si Pas talaga eh. Alam niya laging alam yung mga member niya. Meron to. Sabi, babayaran ko na lang pag nagkita tayo. Kaya pa nagsabi siya, babayaran ko na lang pag nagkita tayo. I-less mo na lang doon sa allowance ko. Di niya alam, wala din kami. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoong Sus. Yung problema po ng ating pastor, talagang pinaano niya sa amin. Alam niyo po, kung hindi po na problema po yung ating pastor, baka until now, hindi ko po alam na may sweldo po ako. Grabe po, napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po, simulan yung chinek ko po yung account, yung chinek ko po yung cellphone ko kasi sabi ko doon sa tropa, send mo sa akin yung natitira mong GCash at pagsasamahin na lang natin kasi kailangan to ng anak ng ating pastor. Sabi ko, i-join na lang natin yung laman ng ating GCash. Sabi ko, upon checking po, pag-check ko po nung GCash ko, akala ko, nagkamali yung GCash. Sabi ko, baka yung dati kong sweldo, nandoon pa din. Hindi nag-refresh. Sabi ko, wala po mangyari yan. Kasi 21 pa lang ngayon. Tsaka kasahod ko pa lang nakaraan. 1 buwan bago ako pasahurin. So mga June 15 pa dapat ako papasahurin. Kaya sabi ko, malabo to. Kasi wala akong natatanggap na text ng GCash. Alam niyo po, after noon, nirestart ko po yung cellphone ko. Hindi pa po ako kampante. After po noon, nang pag-refresh ko, ganun pa rin. Hindi nagbago. Sabi ko, Lord, chinek ko yung message sa akin, text message, natanggap ko talaga siya. And glory to God talaga, grabe ang ginawa ng Panginoong Sus. Kasi alam niyo mga kapatid, June 15 pa po ako sa sahod for the whole month. Pero alam niyo po, dahil may pangailangan po kami na 3K lang. 3K lang talaga kailangan namin kasi ayaw namin magka-interest yung utang namin kasi ang sakit. Everyday po noon, ang sakit ng interest po noon. Hindi ko lang alam kung 5% o 10% ang increase na everyday. Di namin alam kung saan kami kukuha. Wala na talaga eh. Pero alam niyo po, yung 3K na kailangan namin, more than 20,000 po ang binayaran namin. And all the glory to God talaga. Sabi ko, Lord, 3K lang? Pero pinabayad mo lahat ng utang namin. Sabi ko, Lord, salamat talaga. Kaya palakpakan po natin ng Panginoon sa ginagawa niya pong miracle, no? Pero ang pinapahatid ko lang po sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid, na kapag nasa pabor ka ng Panginoong Hesus, hindi ka mahuhuli. Pakikilikin ka ng Panginoon, palalabasin ng Panginoon kung sino ka, kung sino tayo. Palalabasin niya ni Lord. Sa panahon na hindi na natin alam yung gagawin natin, yung mga sources natin, hindi siya nagbibigay ng source. No, yung mga in-expect natin, hindi siya nagbibigay ng expectations sa atin. Doon pinapalabas ang Panginoon kung sino talaga tayo. Alam niyo po, glory to God talaga. Napakabuti talaga ng Lord. Pag nagtiwala ka sa Panginoong Hesus, yung favor niya talaga, mamagniting ka talaga niyan. Kaya mga oras ito mga kapatid, we're talking about walk in His favor na kung saan mababasa natin ito sa Luke 5 verse 1 to 11. So basahin mo natin ito sa Luke 5 verse 1 to 11. Ito po yung kwento na si Peter ay tinawag po ng Diyos. Sige, Princess, paki-flash nga yung ating verse dyan. Yan, sabi dito sa Luke 5 verse 1 to 11. Sabi doon, on one occasion, Jesus was preaching to a crowd on the shore of Lake Galilee. A vast multitude of people was pushing to get close to Jesus to hear the word of God. He noticed two fishing boats at the water's edge. With the fishermen nearby rinsing their nets, Jesus climbed into the boat belonging to Simon Peter and said to him, "Let me use your boat. Push it off a short distance away from the shore so I can speak to the crowd." Jesus sat down and taught the people from the boat. Sige, sunod. When he had finished, he said to Peter, "Now row out
to deep water to cast your nets, and you will have great catch, master. Peter replied, We've just come back from fishing all night and did catch at things. Sabi doon, Lord, anong tawag dito? Buong gabi na kami na hinagis namin yung aming net pero wala po kaming nakuwang maraming isda. Pero sabi doon, but if you insist, we'll go out again and let down our nets because of your word. Grabe. Sabi, dahil sa sinabi mo, Panginoong Hesus, gagawin namin yan. Ito throw namin ang aming lambat. Dahil sinabi mo, when they pull up their nets, they were shocked to see a huge catch of fish and their nets were ready to burst. They waved to their business partners in the other boat for help. Ibig sabihin, nung kinast out nila yung lambat, dami ng huli nila. And sa dami ng huli nila, talaga kinawayan talaga nila yung iba nilang business partnership. Kumbaga kaibigan nila, nakasama nilang mangingisda. Para kasi punong-puno na kasi yung net nila eh. They ended up completely filling boats with fish until they began to sink. Imagine niyo, yung una, mukha na silang lulubog. Pero nung tumawag pa sila ng isa, mukha pa rin silang lulubog. Sa dami ng isda. So tingin nyo kaya mga kapatid, kung tumawag pa kaya si Peter pa ng isang bangka, sa tingin nyo kaya, kakayanin pa kaya rin yung catch? Naniwala po ako mga kapatid, the more na natawag si Peter pa ng isang bangka, the more nalulubog pa yun kasi ganun katindi yung pagpapala ng Panginoong Hesus. Amen po ba? So, when Simon Peter saw this astonishing miracle, he knelt at Jesus' feet and begged him, "Go away from me, Master, for I am a simple man." Imagine mo, gumawa ng miracle si Lord. Pero ang nakita ni Peter, Lord, lumayo kayo sa harapan ko. Lumayo po kayo sa amin kasi makasalanan ako. Grabe, no? Paano kaya, no? Dumating yung, ako hindi ko pa nararanasan yan eh. Yung dumating yung matinding miracle na, Lord, layuan niyo ako kasi makasalanan ako. Hindi eh. Alam yung sinasabi ko, Lord, thank you. Laging ganun eh. Lord, thank you talaga. Kaya pinakita sa akin ng Panginoong Hesus, yung lately, Banjo, may gawin ka man o wala, magpapalaing kita. Pero grabe si Peter, imbis na mapasalamat siya sa Panginoon, nakita niya, Lord, makasalanan ako. Parang pinapakita dito na, Lord, parang hindi ako deserve. I'm not deserve for this miracle. I'm not deserve for this great catch of fish. Lord, hindi po karapat-dapat talaga. So kung i-check ko yung sarili ko, sino ako para pagpalain ng Panginoon? Kasi naniniwala ko kapatid, yung miracle na naranasan niya, for the first time niya lang naranasan yun. For the first time niya naranasan yun. Kasi talagang namamangka talaga siya sa gabi, hindi sa araw. Kaya nakita niya yung blessing ng Panginoon, naranasan niya yung pagpapala ng Panginoon. Sabi niya, I'm not deserved, Lord, for this blessing. Pero grabe si Peter, he bowed down himself to God and say na, Lord, I am a sinner. Go away from me. Pero tayo, mga kapatid, pag meron tayong pagpapala na naranasan sa buhay ng bawat isa sa atin, we thank God at minsan nakalimutan natin si Lord. Naranasan nating pagpalain. Nung naranasan nating pagpalain, nawala tayo sa Panginoong Hesus. Sabihin, Lord, pasensya ka na, Panginoong Hesus, kasi maraming pagpapala ngayon. Ito muna nga, sikasuwin ko. Naranasan ko yan. Nung pinagpala kami ng Panginoong Hesus, yung pagpapalang inasikaso namin, hindi si Lord. Hindi kami nag-repent. Kundi nag-enjoy kami sa pagpapala. Walang masama mag-enjoy sa pagpapala. Pero dapat mas ini-enjoy natin ang lumapit sa Diyos. Kaya pinakita daw ni Peter na naglumuhod talaga siya sa harapan ng Panginoong Hesus. Simple man, Simon Peter and the other fishermen, including his fishing partners, Jacob and John, the sons of Zebedee, were awestruck over the miracle catch of fish. And next slide natin. Meron pa ba? Yan. Jesus answered, do not yield to your fear. Huwag kang matakot. Simon Peter,
From now on, you will catch men for salvation. Grabe. Hindi para lang sila pagpalain, kundi is save. At yan ang purpose ng buhay natin sa mundong ito. We catch people for salvation. No? And after that, after pulling their boats to the shore, they left everything beyond and follow Jesus. Kumbaga, pinapakita sa kwento na ito, nung nakilala si Lord, pinuntahan siya ng Panginoong Jesus. Nagkaroon ng matinding favor ang Diyos sa buhay ni Peter. Alam niyo po, diyan po nagsimula yung pabor ng Diyos kay Peter, kapatid. Pero alam niyo po, kapag sinundan pa natin yung kwento ni Peter, pag diniretso pa natin yung kwento ni Peter hanggang sa mamatay siya, masasabi ko po sa inyo, yun yung sinasabi ko kanina ng title, Walk in His Favor. Si Peter po talaga, lumakad siya sa pabor ng Diyos. Paano ko po masasabi na lumakad po si Peter sa pabor po ng Diyos? Even yung shadow ni Peter ay tumama doon sa may sakit, gumagaling. Ganon katindi yung pabor ng Panginoong Hesus. At simulang lumakad siya sa Diyos, simulang minahal niya ulit si Lord, simulang naging disciple siya ng Panginoong Hesus, hindi na po siya nagtrabaho. Ano ang ginawa niya? He followed Jesus. He preached the gospel for salvation on the earth. Diba? Talagang nangaral siya sa kaligtasan ng bawat isa. And matindi ito mga kapatid. Kasi alam niyo po, habang nangangaral siya, mayroon po isang kwento doon na kung saan, yung nangangaral po siya, sabi niya doon, yung nangangaral po siya doon sa isang synagogue, abang nagpipreach po siya doon, on that day, 3,000 people will born again. Ganong katindi yung pabor ng Diyos sa kanya kasi dumaloy sa kanya ang banal na espiritu. Alam niyo kapatid, yung sinasabi talaga ni Lord dito, yung pabor niya talaga, conquer tayo ng banal na espiritu. Kasi bakit? Kasi kung wala po talaga yung banal na espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi mag-work yung pabor ng Diyos. Kasi yung pabor ng Panginoong Hesus ay yung binigay niya sa atin. At yung binigay niya sa atin, yung banal na espiritu. Nung umalis si Lord, nung pumunta siya sa langit, ibinigay niya sa atin yung banal na espiritu. Kaya mga kapatid, kapag may gagawin tayo sa Diyos, talagang yung banal na espiritu talaga kumikilos yan sa lahat ng ginagawa talaga natin. Kasi nais ng banal na espiritu, yung paniniwala mo sa pangalan ng Panginoong Hesus ay tunay at totoo. At will create miracle upon miracle sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, alam niyo po, si Peter po, pinakita po doon, itinaas siya ng Diyos. Mula doon sa pangingisda, hanggang sa siya na po ang naging leader ng unang mananampalataya sa mundong ito. Na kung saan hindi na po isda yung hinuhuli niya, kundi mga kaluluwa na ang kanyang hinuhuli. And miracle will happen sa buhay niya. Sabi ko, Lord, grabe yung pabor na ibinigay niyo po kay Peter kasi ultimo yung madaanan lang talaga niya, gumagaling. Inaniniwala po ako sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya nais na Lord na lumapit tayo sa Kanya kasi ang nais niya, makuha natin yung pabor niya. At ang matindi nito, yung pabor ng Panginoong Hesus, hindi mo ito mapipigilan. No one can stop the favor of God. At kapag yung pabor ng Diyos ay nasa iyo, lahat ng gagawin mo ay pagpapalain ng Diyos. Kumbaga, ito nga kapatid, kumbaga dati, I'm work hard para lang makakuha ko ng sahod na 6,000. Andiyo mo 6,000 ha? 6,000 to 7,000 katayang po yan. Pumapasok po ako ng beyond 8 hours. Nag-OT po ako ng
nag-work po ako ng 11 hours. 11 hours to 12 hours po ako nag-work per day. And I need to go, no? Ay, kailangan ko pang umuwi, papasok po ako, nag-create, nag-ano po ako nagko-consume pa po ako ng time para sa pagpasok at sa pag-uwi ko po. Pumapasok po ako ng consume po ng 1 hour, umuwi po ako ng 1 hour din mahigit. Kumbaga yung oras talaga, nilalamon talaga ng trabaho. Nilalamon talaga ng buhay na ito. Talaga sabi ko, nakita ko doon na I'm working so hard para sa sweldo na ganun kaliit talaga. No, hindi ko naman inaano po ito. Pero grabe, we're living in the Philippines talaga na mahirap yung trabaho, maliit yung sahod. Pero alam nyo po, kahit na ganun po yung sahod ko, I enjoy. Kasi bakit? Meron po akong kalayaan na umabsent. Regular na ako, di ako. May leave ako. No? Binibigyan ako ng leave. May favor tayo doon. Di ba? Binigyan tayo ng pabor. At the same time, may pabor din ako sa company. Kasi there's a time na wala kaming pasok ng Sabado. Pero regular talaga na wala kaming pasok ng Sunday. Kasi sabi ko, para saan pa yung malaking sahod? Kung mawawala naman ako kay Lord. Oo nga, sumasahod nga ako ng 5 digit. Sumasahod nga ako ng 6 digits. Pero hindi ako nakakasamba sa Panginoon. For what? Hindi ko naman nagagawa yung kalooban ng Panginoon. For what pa? Kung lalaki man yung sahod ko, para saan pa ito? Para sa akin, mga kapatid. Everything on earth will vanish talaga. Mawawala talaga lahat ng pinaghirapan natin sa mundong ito. Maiiwan ito sa susunod na generation. Ang tanong, na-enjoy ba natin habang nandito tayo sa lupa na sumusunod talaga sa Panginoong Hesus? Kaya mga kapatid, mas inugali ko talaga na Lord, okay lang kahit mababa yung sweldo ko. Naniniwala naman ako na pagpapalain niyo po ako. Alam niyo pa kapatid, bibihira lang po kung sumahod ng 6,000, 7,000. Patayan po yan. Pero more or less po talaga mga kapatid, ang sinasahod ko po talaga is 4,000. 4,500, mga ganun, 5,000. And sasabi sa, ilang taon ka na sa Yasaki? 5 years na ako, grabe, laki na siguro sinasahod mo dyan. Di nila alam, grabe, miracle lang talaga ng Panginoong Hesus na nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaasawa ako, tawag dito, nabibili ko yung gusto ko, minsan. Kumbaga yung meron ako, miracle ni Lord yun. Hindi dahil nagpapakapagod ako sa company. Yun ay mga pagpapala lang binigay sa akin ng Panginoong Hesus. Kasi kung susumahin natin mga kapatid, kahit mag-scroll kayo sa Facebook, makikita nyo doon, trabaho ng trabaho pero wala kang pera. Pero dahil nasa pabor tayo ng Panginoong Hesus, kahit 4,000, 5,000 nung sinasahod ko nung sa Yasaki before, I'm so blessed. I'm blessed. Kasi pinakita sa akin ng Panginoong Hesus na kahit sa maliit na meron ako, pinagpala ako ng Panginoon. At the same time, nagkaroon ako ng meron ako na hindi ko pinaghirapan. Kasi nasa atin yung pabor ng Panginoong Hesus. At the same time din, naglilingkod ako kay Lord habang nandoon ako sa company na yon. Maliit man yan, mas ang mahalaga, hindi siya nagiging sagabal sa paglilingkod ko sa Panginoong Hesus. Nakakapagod minsan. Nakakapagod kasi galing ka sa work, magsi-cell group ka, may ganito tayong gawain. Pero alam niyo po, yung cell group tsaka yung ganitong gawain, ito lang po yung nagpapalakas sa buhay ko po. Ito lang po yung nagbibigay ng energy sa buhay ko po. Kaya sabi ko, Lord, thank you so much. Eh nakita ng Panginoong Hesus na kung saan yung enjoyment ko habang nandoon ako sa company, I'm so blessed dahil hindi hinayaan ng Panginoon na hanggang ganun lang. Kasi nakita ng Panginoon na may kaya pa tong i-develop. Pwede pa tong pagpalain talaga. And I trust the Lord. I trust the process na pinapagawa sa akin ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung naranasan ko po yung pabor ng Panginoong Hesus, I'm not working hard na po ngayon. Ngayon po, I'm working smart na. Bakit? I'm English na right now. Diba? Kaya smart na talaga ngayon. Kailangan ko talaga maging smart. Kaya ngayon, I'm working smart, hindi na hard. Kailangan ko na maging smart kasi I need to speak in English. Napakabuti ng Panginoon Hesus. Nung dinevelop tayo ng Panginoon, I'm working smart na. Kailangan ko mag-English talaga kasi mga kausap ko ngayon is in the
other country. Kaya napakabuti po ng Panginoon. The same time, kapag dinevelop ka ng Diyos, yung pagde-develop sa'yo ng Panginoong Jesus, yung pagpapala niya, mag-overflow. And like Peter, no, nung dinevelop siya ni Lord, hindi na siya talaga work hard. He works smart. Habang lumalakad ka, habang gumagawa ka sa Panginoon, tumatalino ka. Habang tumatalino ka, pinagpapala ka ng Panginoon. Kasi bakit, mga kapatid? The more na pinagpapala ka ng Panginoon, nais ang Panginoon maging matalino ka sa paghawak, sa pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung favor na ibinigay sa iyo ni Lord, kailangan maging matalino ka. Kasi pag hindi ka naging matalino, lalamunin ka nito. Lalamunin ka ng pagpapalang ito, mga kapatid. Kasi alam nyo po, nung pinagpala kami ng Diyos, nung bata ako, nung naglingkod kami kay Lord, pinagpala kami yung buong pamilya namin, ibinigay ng Diyos, ibinuhos ng Diyos yung pagpapala namin. Ang problema, hindi kami na-develop sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, kaya nawala kami kay Lord. Alam nyo mga kapatid, hindi po ako talaga ganito. Alam nyo, kaya ako pinagpapala ng Panginoon kasi nais ni Lord, ibalik ako sa dati kong buhay. Hindi yung kasamaan na, yung meron ako dati na pagpapala, mga blessing talaga, nais ibalik ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka mahirap. Lagi mong tatandaan yan. Walang ipinanganak na mahirap ang Diyos. Wala. Bakit? Nung nilikha ng Diyos ang tao, si Eva at Adan, ano ang pagmamayari nila? Ang mundo. Walang nilikha ang Diyos na mahirap. Kaya kung anong meron tayo, nais ni Lord ibalik sa atin yan. Kasi ninakaw yan ng demonyo eh. Wala namang pwedeng magnakaw niyan sa atin, kundi ang demonyo. Bakit? Ang tanong, bakit hindi na sa atin? Yun ang mahirap, ayun ang matinding tanong. Bakit wala akong ganito? Check ourselves, mga kapatid. Nasa ang side ka ngayon? Kasi kung nasa side tayo ni Lord, mararanasan natin lahat ng pagpapala ng Diyos. Pero kung matindi pinagdaanan natin ngayon, kung maraming talaga mga kapatid, check ourselves. Mga kapatid, hindi ko sinasabing pag maganda yung buhay natin, nasa kalooban tayo ng Panginoon, nasa side tayo ng kalooban ng Panginoon. Hindi ko sinasabi yun. Kapatid, ang sinasabi ko dito yung pagpapala ng Panginoon, yung peace. Yung peace dapat, yung kapayapaan. Kasi yan naman talagang gusto ng bawat sa atin eh. Yung blessing, yung kapayapaan na yan. Kasi kung meron ka kapayapaan, mayaman ka na. Ikaw na pinakamayaman sa mundong ito. Kasi, bakit? Wala kang iniisip eh. You enjoy your life, payapa ka. Ba't ka mag-iisip na kung ano-ano? Inasay na yung kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ko na sinasabi na kapag may pinagdadaanan tayo ngayon, ay wala ka sa side ni Lord. Minsan, nandun tayo sa pinagdadaanan natin sa mga problema sa buhay natin, pero nasa side tayo ni Lord kasi bakit? May kapayapaan. We are peace. We are rest. Sa presensya ng Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, kapag wala kang kapayapaan, magulo yung utak mo, di mo alam kung anong gagawin mo, ewan ko kung anong gusto mong gawin. Check ourselves mga kapatid. Baka kasi mamaya, ninanakaw na ni Satan yung kapayapaan natin. Ang hirap, alam niyo po mahirap nakawin ni Satan yung kapayapaan. Mahirap po yan. Kasi kung nasa kapayapaan po tayo, nasa pabor po tayo ng Diyos, naniniwala po tayo niyan, nasa side po tayo ni Lord. Pero kapag nawawala na sa iyo yan, nawawala na sa atin yung bagay na yan, yung pabor ng Diyos, yung kapayapaan na nararanasan ng bawat isa, pag wala na yan sa iyo, manalangin na tayo. Pag-pray na natin. Lord, mukhang kakaiba na itong nangyayari, Lord. Kailangan i-check na yung sarili ko, Lord. I-check nyo nga po, Panginoon. Baka wala na po ako sa side nyo. Kaya alam nyo po, mga kapatid, sa kwento ni Peter, nung wala na sa side ni Lord, feeling niya na kay Lord pa siya. Pero, alam nyo, si Peter, sunod siya na sunod kay Lord. Feeling niya kasi nasa side pa siya ni Lord eh. Pero nung tinanong na siya, ano sabi niya? Di ba ikaw yung alagad nung taong yon? Sabi niya, hindi
Ay, nagdi-deny na. Pangako man, hindi ko yan nakikilala. Alam niyo po, hirap na hirap yung puso niya. Kasi nakita niya yung sarili niya, 3 beses niya dininay si Lord. E sa oras ito mga kapatid, check ourselves, baka dinideny natin si Lord. At ang matindi na mga kapatid, buti si Peter, nung nakita niya na dinideny niya si Lord, umiyak talaga siya sa harapan ni Lord. Lord, patawarin niyo ako. Talagang sub-sub talaga yung katawan niya sa hingi ng sorry sa Panginoong Jesus. Kasi nakita niya, wala na siya doon sa side ni Lord eh. Ninakaw na siya ng demonyo. Kasi oras ito mga kapatid, huwag nating hayaan. Ito sa kwento natin, sa ibang version po kasi sa ibang version po kasi ng kwento na yon, yung unang kwento po doon, ewan ko po kasi ang TPT po yata nagamit ko po doon na version, yung una pong verse 1 to 2 is may kita po doon sa kwento na yung mga tao, they push himself na makarinig ng salita ng Panginoong Isus. Pinupush nila yung sarili nila makarinig kasi grabe. Grabe yung miracle na ginagawa ng Panginoong Isus. Grabe yung knowledge. Nagulat sila, grabe itong magsalita. Kaya yung mga tao, talagang pinupush nila yung sarili nila na makarinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, hindi ko ba mahirap tong bangka mo? Kasi masyadong madami yung tao, hindi ako marinig talaga lahat eh. Nung nahiram niya yung bangka, umakyat siya doon sa bangka at nangaral. Pero alam niyo po mga kapatid, na-amaze yung mga tao sa pangaral ni Jesus. Kaya sa oras ito mga kapatid, kung gusto natin makuha yung pabor ng Panginoong Isus, we need the Word of God. We need His Word. Kailangan mo kanyang salita. Kung gusto natin makuha talaga yung pabor ng Panginoong Isus, kailangan makarinig tayo ng salita ng Panginoong Isus. Dapat we push ourselves na Lord, gusto ko talaga makarinig ng salita niyo, Panginoon. Ano ba yung gusto mong nasabihin sa buhay kong ito, Lord God? Kasi alam niyo mga kapatid, yung salita po ng Panginoong Isus ang siya magbibigay ng pag-asa sa iyo. Siya magbibigay ng understanding sa buhay ng bawat isa mga kapatid. Kasi feeling natin, yung understanding natin pang kapatid is yun lang. Pero masasabi ito sa Proverbs 3 verse 5, do not lean on your own understanding. Kasi yung understanding natin sa mundong ito mga kapatid is ibang-iba sa ibinibigay ng Diyos. Kasi katulad niyan, katulad na nararanasan namin, yung understanding namin, pag mayroon kaming pangailangan, ang unang ginagawa namin, manghihiram kami. Yun ang understanding eh. Kasi wala tayo eh. Amen po ba? May kausap po ba ako? Ha? Yung mga nasa live natin dyan. Ha? Heart-heart lang kayo ha. Mag-amen kayo pag talagang nabibless kayo. Katulad namin, na kapag may nangyayari sa buhay namin, ang unang namin iniisip, manghiram. Kasi yun yung pagkaka-understand namin. Yun yung pagkakaalala namin, yun ang ginagawa namin, unang ginagawa ng katawan namin, ang manghiram. Kaya sabi ni Lord, do not lean on your own understanding. Kasi mga kapatid, kung maglilin lang tayo sa mga paniniwala natin, sa pagkaunawa natin mga kapatid, mapapahamak tayo. Kaya sabi ni Lord, sabi ni Lord sa Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Grabe. Alam niyo, sabi ko, no Lord, kailangan ma-delight yung sarili namin sa inyo. Kailangan mag-enjoy kami sa word nyo. Alam niyo, kung wala po yung word ni Lord na delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart, di ba kung saan kami naghanap ng kaligayahan namin? Kung saan kami naghanap ng pangailangan namin? Kasi sabi ni Lord, we need the Word of God. We need His Word to trust the Word of God. Yan ang pinakita sa amin ng Panginoon na mag-enjoy kami sa presensya ng Panginoon. At nakita ni Lord kung ano yung desire ng heart namin. Lord, alam niyo po yung desire ng heart namin. Ito po yung pangailangan namin. Ang tanong, anong kailangan ni Peter? Kakwento. Di ba kailangan niya ng isda? Nakita ni Lord eh. Alam niyo po habang nangangaral kasi si Peter,
Kaya habang nangaral kasi si Jesus, pinuntahan niya si Peter. At alam ni Lord yung pangailangan ni Peter. At nakikinig si Peter habang nangangaral si Lord. Kaya nung sabi ni Lord, nung alam ni Lord kung ano yung pangailangan niya, ang binigay ni Peter kay Lord, ay anong binigay ni Lord kay Peter, ay yung pangangailangan ni Peter. At yun ay ang isda. Diba? Nung paghagis siya ng lambat, ang pangangailangan, ang binigay sa kanya yung pangangailangan niya. At hindi lang yun Hindi lang isda, maraming isda ang ibinigay sa kanya. Kaya mga kapatid, ang pangailangan natin mga kapatid, ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon ayon sa nalalaman ng ating puso. At ang matindi nito nung nangyari sa amin, pangailangan namin 3,000. Kailangan taga namin 3,000. Pero hindi lang 3,000 ang binigay sa amin ng Panginoong Isus. More than pa doon sa ibinigay ng Panginoong Isus. Di ba yung binigay ng isda si Peter? Hindi lang naman isang isda ang binigay sa kanya. More than fish ang binigay sa kanya. At matindi pa ang binigay na pagpapala sa kanya. Naging pagpapala pa siya sa napakarami. At naranasan namin yun ngayon. At hindi lang kami ang pinagpala talaga, kundi marami pang ang nakaranas sa pagpapalang ibinigay sa amin ng Panginoong Jesus. Kaya Lord, grabe. Kaya mga kapatid, we need the Word of God. Kasi mga kapatid, ano ba ang benefits kapag narinig natin, kapag mayroon tayong salita ng Panginoong Jesus? Kasi kailangan natin ng instruction. We need instruction. Yun po yung number 2 natin mga kapatid na we need His instruction talaga. Kasi mga kapatid, yung salita po ng Panginoong Jesus, nagbibigay po yan ng instruction. Paano po nagbibigay siya ng instruction? Yun yung sinabi ko sa inyo kanina na do not lean on your own understanding. Kasi nais ng Panginoong Jesus na yung instruction niya ang siyang maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba sabi ni Lord kay Jesus, sabi ni Lord kay Peter, pumunta ka doon sa malalim at ihagis mo ang iyong lambat. Ang kapatid, pag walang instruction ni Lord, malabo talagang magkaroon tayo ng pabor ng Panginoon. Kasi doon talaga, maraming tao lumalapit sa Panginoong Jesus pero ayaw instruction ni Lord. Sumunod ka sa akin, i-delight mo yung sarili mo, and I will bless you. Matutupad mo lahat ng pinapangarap mo kung susunod ka sa akin. Kung magiging masaya ka sa akin, bibigay ko yung mga pinapangarap yung dinidesire ng heart mo. Kung susunod ka sa akin. Kasi nais ng Panginoong Isus na yung instruction niya makapag-ano sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam pa. Kasi napakahirap pong sumunod sa buhay na ito kapag wala kang instruction. Kumbaga wala kang manual sa iyong buhay. Kasi kung ano-ano lang gagawin mo. Kami po, dahil wala po kami instruction ng Panginoong Isus, kung ano-ano po yung pinagagawa namin sa buhay. Mangungutang lang. Yung utang, yung pambabayad namin, utang din. Wala. May naka-experience ba dyan mga kapatid? Amen po ba? Ha? Mag-amen lang kayo Nandiyan sa live natin, mag-amen lang kayo kung yung utang mo, binayaran mo ng pang-utang din. Ibig sabihin, matured ka na. Diba? Pero yung pa instruction ni Lord, hindi yun ang instruction ng Panginoong Isus. Kaya marami po talagang nababaon sa utang. Kasi nga mali yung instruction Mali yung pag-unawa talaga natin sa kalooban ng Panginoong Isus. Kaya kailangan natin yung salita ni Lord. We need His favor. At yung favor na yun, maglalabas yun ng instruction ng Panginoon. At ang matindi nito mga kapatid, pag naglabas ng instruction ng Panginoon, lalabas naman dun mga kapatid, we need the blessing of God. Kasi mga kapatid, kapag nasunod natin yung sinasabi ng Panginoon, kapag nasunod natin yung instruction ng Panginoong Isus, yung pagpapala na to mag-overflow naman sa buhay mo. Ayun po mga kapatid, kailangan talaga natin pagpapala ng Panginoon. We need the blessing of God. We need that. Sino ba namang hindi kailangan ng pagpapala ng Panginoon? Lahat yata ng tao, gusto nila, i-bless sila. Gusto nila maganda buhay nila. Maganda buhay ng bawat isa sa atin. Sino ba naman di makailangan nun? At ang matindi nito mga kapatid, tayo naniniwala tayo sa Panginoong Isus. Naniniwala tayo na hindi natin lakas, hindi natin plano
o anumang kalakasan na ibibigay natin sa buhay na ito na para matanggap natin yung mga pagpapalang ito. Hindi lang galing sa atin. Kundi naniniwala tayo na lahat ng pagpapalang ito ibibigay sa atin ng Panginoong Hesus na hindi natin pinaghirapan. I believe in that. Yung pabor ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, hindi mo to kailangan paghirapan. Ibibigay sa iyo yan ng Lord. Yung pagpapalang yan, ibibigay sa atin yan ng Panginoong Hesus. Alam nyo, isa sa pinakamatinding testimony na naranasan ko sa buhay na ito, bukod na nagkaroon ako ng sasakyan na hindi ko pinag-ipunan, may mga taong nagpapahiram sa akin. Ayoko nga mangutang. Pero yung mga tao naman lapit ng lapit sa akin. Talagang pinapahiram, ito hiram mo na, makabili ka ng ano. Grabe. Sabi ko, Lord, thank you so much. Tapos, isa sa mga matitinding mga pagpapala, mga kapatid, na nakalipat kami sa Tansa, may mga inalagaan kami na gusto ko talaga kumain ng mga alimasag, gusto ko kumain ng mga hipon, gusto ko kumain ng kung ano-ano na masasarap talaga. Alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo talaga, nararanasan ko talaga siya ngayon na hindi ko siya pinaghihirapan. Magugulat ako, meron na magdadala sa akin ng alimasag. Kuya Banjo, ito na sa'yo, oh, grabe. Kuya Banjo, may dala akong manggaw. Grabe naman. Sabi ko, Lord, napakabuti niyo talaga sa buhay namin. Pinaparanas mo sa akin kung ano talaga yung pabor niyo talaga. At nararanasan talaga namin. Kasi, kailangan ko talaga yung pabor ng Panginoon kasi yung dinalahan ako ng alimasag. Kailangan talaga namin yan. Wala kasi kaming ulam eh. Pero Lord, wala kaming ulam. Umaga pa lang, alam na ni Lord yun. Binigyan kami ng pagpapala ng Panginoon. At higit pa doon sa ini-expect namin. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Napakabuti niyo talaga. Kaya mga kapatid, we need the blessing of God. Pero itong mas maganda, kapatid, sa live natin, yung mga nandito, alam niyo po, ang isa sa pinakamatinding dapat hinihingi natin kay Lord, itong natutunan ko sa buhay. Isa sa dapat niluluhod natin, isa sa dapat talagang kinukulit natin sa Lord. Lord, i-bless niyo po yung spiritual life ko. Kailangan yung buhay ng bawat isa sa atin, ang unang hinihingi natin kay Lord, yung i-bless yung spiritual life natin. Kasi sabi ko sa inyo mga kapatid, kung yung spiritual life natin pinagpala ng Panginoong Hesus, matutuwa tayong basahin ang salita ni Lord, matutuwa tayong sundin ang pinapagawa ng Panginoong Hesus. At kapag nasunod natin yung kalooban ng Panginoon at nag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoong Hesus, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. In all, sabi dito, in all these things shall be added unto you. Meron pa nga po ako nabasa sa ibang version na sabi doon, less important. Ibig sabihin, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and these less important things shall be given unto you. Ibig sabihin, yung mga hindi pa importante sa iyo, ibinibigay na sa iyo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, meron talagang pinagpapala ang Diyos na minsan akala ng bawat isa sa ating mga kapatid na yung pagpapala ng bawat isa sa atin ay sa material na bagay lang. Mga kapatid, right now, ang hangarin natin, Lord, i-bless niyo po yung spiritual life ko po, Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po yung spiritual na buhay ko, Lord. Kasi pag ito hindi niyo pinagpala, Panginoong Hesus, lahat ng meron ako ngayon mawawala. Lahat ng mayroon kami, Panginoong Hesus, lahat ng ibinigay niyo sa amin, Lord God, hindi namin maalagaan. Bakit? Ang salita ng Panginoong Hesus ang magbibigay sa atin ng instruction how to handle the blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Isa sa pinakamatinding pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung buhay natin. Every day. Kapatid, kung wala kang instruction how to live your life on earth, babaliwalain mo lang ito. Sasayangin lang natin ito. Kaya mga kapatid,
sa oras na ito, ang nais na mangyari sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid ngayon, nais na Lord, ikaw, ako, lahat tayo ay pagpalain ang spiritual life natin. Katulad ni Peter, pinagpala ng Diyos yan. Hindi siya nakatingin doon sa blessing na ibinigay sa kanya ng Panginoon, mga kapatid. Saan siya nakatingin? Hindi siya nakatingin doon sa blessing. Hindi siya nakatingin doon sa napakaraming isda. Nakatingin siya, bumalik siya kagad kay Lord. Nakita niya yung sarili niya, Lord, I'm not worth it for this blessing. Makasalanan po akong tao, hindi po ako karapat-dapat na pagpalain. Lumayo po kayo sa akin. Ganun katindi. Pinagpala ng Diyos yung spiritual life ni Peter. Na-imbes na tumingin siya doon sa pagpapalang yon, nagulat siya. At bumalik siya sa Diyos, lumuluhod. Na Lord, lumayo kayo sa akin. Nakita niya sa sarili niya na hindi talaga ako deserve. Kapatid, nakatabi mo ngayon. Kung titignan talaga natin, we're not deserved for the blessing. Tutusin nga mga kapatid, yung langit, ang hirap talaga makapasok dyan. Kasi yung mga nasa langit, masusunurin lang yan. Tignan mo yung mga hindi masusunurin sa langit, tinapon dito. Wala, hindi nagpapakumbaba sa harapan ni Lord eh. Si Lucifer, napakatinding angel niyan eh. Yung si Satan, nasa langit pa siya, matinding angel yan ni Lord. Pag kumakanta yan, grabe. Pag nag-worship yan, grabe. Pero dahil hindi siya nagpapakumbaba, hindi niya sinusunod yung kalooban ng Panginoon, binagsak siya ni Lord. Angel po yun. Pero nung simula magkasala tayo, hindi na napakali si Lord. Hindi siya napakali. Bumaba na talaga siya. Hindi to pwede. Hindi pwede na yung bawat isa sa atin mapunta sa impyerno kasi hindi niya ginawa yung impyerno na yun para sa tao. Ginawa niya yung impyerno na yun para maparusahan yung ayaw sumunod sa kanya. Yung mga angel. At matindi nito mga kapatid ha, like ko ito sasabihin sa inyo mga kapatid. Sabi ko po ito sa inyo, na yung impyerno, hindi si Satan ang naghahari doon. Na sinapakita sa mundong ito na kapag napunta ka sa impyerno, makikita mo si Satan nasa isang trono, may hawak na tinidor, at yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, susundutin niya. Hindi po. Hindi siya naghahari doon. Kasama siya sa pinaparusahan doon. Lagi niyo tatandaan niya mga kapatid, kasi ginagawa niyang sinungaling talaga yung mundong ito. Na pinapakita niya na kapag sumunod ka sa akin, magiging official ka doon sa impyerno. Magkakaroon ka rin ng tinidor na katulad ko. No. Kung paano siya pinaparusahan, ganun din pinaparusahan ng mga tao. Kapatid, pare-para sa parurusahan sa langit kung di tayo kumikilala sa Diyos. Hindi nais ni Lord na maging perfect tayo. Hindi nais ni Lord yan. Kasi hindi talaga kaya. Pero nais ng Panginoon, ano ba sabi ni Lord? Repent. Yan ang nais ng Panginoon. Repent and accept Jesus Christ as Lord and our Savior. Nakabaga, sa oras ito mga kapatid, maraming Christian na gusto i-bless talaga sila ng Panginoong Isus. Madami, kahit sino naman. Ako, gusto talaga yan. Pagpalain ako ng Panginoon kasi marami akong gustong gawin. Gusto ko maging maganda yung church. Gusto ko makatulong ko saan-saan. Yun talagang pangarap ko. Gusto ko talaga. Pero minsan, nami-misinterpret yung pagpapalang ito ng Panginoon. Nakakala na dapat ang i-priority na pagpapala ay yung material na bagay. Dapat ang i-priority natin ay yung spiritual life natin. Kasi kapag yung spiritual life natin, na-bless ito, mga kapatid Jesus, mga kapatid sa Panginoong Isus, lahat na pagpapalang yan, mapupunta sa atin. Yung pabor ng Diyos, mapupunta talaga sa atin. At walang-wala kang dapat gawin pa.
Hindi ko naman sinasabing wala kang gawin at parating na lang lahat. No. Hindi ko sabihin, ang ibig ko lang sabihin dito mga kapatid, habang nandito sa mundong ito, habang nabubuhay tayo sa sarili nating buhay, habang nang lumalakad tayo sa mundong ito, ang pagpapala ng Diyos, mamagnetin talaga tayo. Kaya kailangan natin yung pagpapala ng Panginoong Hesus. Pero kailangan din naman natin mag-work. Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo na kailangan pa yung mag-work para sa blessing ng Panginoon. Ibibigay talaga sa atin yan ng Diyos. Ibibigay talaga yan. No matter what happen, may gawin ka man o wala, yung pagpapala ng Diyos ibibigay sa atin. Ganong kabuti ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung ulan, hindi yan pinapaulan sa mga mababait. Pinapaulan din yan sa mga taong di sumusunod sa Kanya. Ganon kabuti si Lord. Kasi oras na mga kapatid, we need yung blessing ng Panginoon. At yung blessing na yun ng Panginoon, ngayon na, encourage yung bawat isa sa atin, ma-bless tayo sa spiritual life natin. Yun ang unang dapat pagpalain. Yun dapat ang ma-prosper sa buhay ng bawat isa sa atin. And after that, mga kapatid, kapag na-bless, alam niyo po, kapag na-bless na po yung spiritual life natin, kapag nakuha na po natin yung pagpapala ng Panginoong Hesus, ito po yung unang gagawin natin. Sinabi ko nga sa inyo kanina, kapag pinagpala ka sa spiritual life, babalik ka kay Lord. Hindi ka titingin doon sa blessing, babalik ka kay Jesus. Kaya nakalagay doon, we need Jesus. Sa last part po natin na ito, we need Jesus. Kasi mga kapatid, yung blessing na yun mawawala. Pero si Lord hindi. At matinding pagpapala pa ang mararanasan ng bawat isa sa atin kung tayo ay susunod sa Diyos. Kaya nakita ni Peter, grabe to, gumawa ng himala. Hindi ako magpapokus dito. Magpapokus ako kay Jesus. Kung ngayon kasi, kung gumawa ng himala ang Diyos sa buhay ko ngayon, naniniwala ko one day, gagawa pa ng himala ang Diyos sa buhay namin. Alam niyo po mga kapatid, kaya hindi po ako, nung nawala po kami, I think 10 years bago ako nakabalik sa Panginoong Hesus kasi nagliwaliw pa ako sa buhay. Pero alam niyo po, kahit na hindi po ako bumalik sa paglilingkod sa Panginoong Hesus, nasa puso ko pa rin naman si Lord. Ang problema, mukha lang siya nasa puso. Naniniwala na lang ako na pero wala akong ginagawa paglapit sa Kanya. Pero nakita ni Lord, nung bata ako, nagpipray ako sa Kanya, Lord, gusto ko pong magpagamit sa inyo. Alam ng Panginoon yan. Until now, very clear sa buhay ko ngayon na yung panaginip ko na ginagamit ako ng Diyos. Meron akong mga kasama, meron akong Bible na parang pasulong po kami, parang ang formation po namin, para kaming migrate birds. Ako po yung nasa pinakaunahan at yung nasa gilid ko, yung mga kasama kong mga mananampalataya. Lumalakad po kami na parang palayan. Ganun-ganun. At kung makikita nyo po, yung lugar sa Tansa, ganun na ganun po yung napanaginipan ko. Ganun-ganun lupa po, yung instruction ng lupa na yun, yung lugar na yun. Sabi ko, grabe Lord, ito pala yung panaginip ko. Nung bata ako, nung nakilala ko sa inyo, nakarinig ako sa inyo, ito pala yun. Hindi ko masiguro nagawa yung form na parang pag ganun. Pa yung lugar na parang palayan. Ganun na ganun. At nangyari po yun mga kapatid. Hindi nga lang matatanda yung kasama ko, mga bata. Pero alam niyo po, pag nahayo po kami, pag ganun din talaga. Ako talagang nangunguna. Yung pinakita sa akin ng Panginoon, nung panahon na 11 years old pa lang ako, pinakita sa akin ng Panginoon ngayon yun. In my 10 years, after ng 10 years ko po, nakabalik po ako sa Panginoon. I think 21 o 22 years old, nakabalik po ako sa Panginoon. Nung nakabalik na po ako sa Panginoong Hesus, hindi na po ako lumayo. Kasi sabi ko, Lord, I'm sorry. Kasi mas nag-focus kami dun sa blessing. Na dapat, Lord, bata pa lang dapat ako, nagsiserve na talaga ako sa iyo. Nakita ko yung pagkilos mo, Lord. Naranasan ko nung nagbasa ako ng salita nyo, nabusog ako. Hindi po ako nagbibiro mga kapatid. Kasi sabi ng pastor namin dati, the word of God is food. Grabe, totoo nga. Nagbasa talaga ako. In my 11 years old, 10 o 11 years old, nagbasa ako ng salita ng Panginoon. Kasi ilang araw na kami hindi nakakakain. Tumigay ako. Agad-igay tulog. So, kinabukasan na, hindi na ako nakakain.
Lumipas na. At yun ang pinanghawakan ko sa Panginoong Hesus. Hindi ko makakalimutan yan. Bumalik ako kay Lord. At nararanasan ko, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hindi po talaga ganito talaga yung buhay ko dati. Maganda po talaga yung buhay namin. As in, maganda talaga siya. Nakapag-aral po ako sa private. Hindi po ko yung tipong nanghihingi ng pera sa parents namin. Hindi pong ganun. Kasi hindi kami bibigyan. Paglasing lang siguro yung papa ko, nabibigyan ako. Konti lang. Pero hindi talaga. Alam niyo po, napaka-smooth ng pera sa amin. Sabi ko nga kay Seni, sayang. Siguro, kung nakilala kita nung panahon na may kaya pa ako, may meron pa ako, ang taba mo na siguro ngayon. Siguro pwede na kitang pagulungin. Ganun na ang naisip ko. Kasi grabe, nag-overflow yung pagpapala sa amin ng Panginoon. Hindi po ko umalis ng bahay dati since 2007, 2008, up to 2010. Hindi po lumalabas ng bahay na 500 lang yung dala. Mga kapatid, yung 500 noon, grabe, ang laki na noon. 1,000, manlilibre ako niyan, di isa. 6, 3. Libre entrance, libre pagkain. Ganun katindi yung pagpapalang mayroon ako before. At naniniwala ako ngayon, binabalik ng Diyos yan. Anong kailangan kong gawin? Lumapit kay Lord. Bumalik sa Diyos. Kaya ganyan yung ginawa ko mga kapatid. Sabi ko, Lord, kung ginawa mo yun sa akin, naniniwala po ako, gagawin mo ngayon yun sa akin ngayon. Kaya mga kapatid, sa oras ito, we need the Word of God. We need the instruction of God. We need the blessing of God. And we need Jesus. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na kilala tayo sa Panginoon. Siguro there's a time na parang tinatamad tayo, nawawalan tayo ng gana. Check ourselves mga kapatid. Baka kasi yung spiritual life natin, hindi na natin dinadalangin sa Panginoon na pagpalain. Kasi mamaya, nakatingin na tayo sa mga blessing. O di mas sa blessing, sa problema. Mga kapatid, sa oras na ito, ang nais ni Lord, i-bless yung spiritual life natin. Makabalik tayo sa Diyos. Magkamit tayo ng Diyos. No matter what happened, sa buhay ng bawat isa atin, alam ko po, may pinagdadaanan po kayo. We know, ang bawat isa naman may pinagdadaanan. Lahat naman ng tao may pinagdadaanan sa buhay. Ang tanong lang, kapatid, malakad ka bang kasama ng Diyos? Nasa pabor pa ba tayo ng Panginoon? So, sa ito mga kapatid, kung nakita mo yung sarili mo ngayon, napapalayo na sa kalooban ng Panginoon. Go back to Jesus. Go back to the Lord. Nakita naman natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon eh. Nakita natin na yung inihingi natin kay Lord, hindi naman lang yung ibinigay sa atin. Higit pa sa binibigay natin. Sa binigay niya sa atin. Kami, nangailangan kami. Kayo, nangailangan din kayo. Pero, yung pangailangan lang ba yung binigay sa atin ng Lord? Hindi lang yon. Bukod sa binigay pa yung pangailangan natin, pinagpala niya pa tayo para maging pagpapala pa sa iba. No matter what happened, mga kapatid, sino man tayo, ano man pinagdadaanan sa buhay natin, ano man yung status ng life natin ngayon, hindi pa huli para tayo ay mapagamit sa Panginoon. Hindi pa huli para tayo ay bumalik kay Lord. Mga kapatid, hindi bumaba si Lord para sa mababait. Hindi bumaba si Lord para sa mga maganda lang yung buhay. Hindi siya nagpapako sa krus sa mga masusunurin lang sa Kanya. Bumaba si Lord kasi wala na talaga eh. Wala nang kumikilala sa Diyos. Nagsasuffer na ang mundong ito sa kasinungalingan. Nagsasuffer na ang mundong ito sa kahirapan. Wala nang kapayapaang nararanasan ng bawat isa sa atin. Sa oras ito mga kapatid,